Ayan, magandang hapon po muli sa inyo lahat. Kamusta po ang ating mga online learners po ngayon? Ayan, isang mainit na hapon sa ngayon. Okay, shout out po muna. Hello, Joseph Conrad Bulaklak. Ayan, lagi nakaantabay kay Tutor Pine. Good afternoon sa iyo. Cassandrea Bravo. Good afternoon from Gamo Central School, grade 6 po si Cassandrea. Mahogany section. Okay, Aliana Bravo. Watching from Gamo Central School din, si Aliana. Lisel Vegarano. Ayan, si Lisel. Magandang hapon po. Mag-aaral mula sa Tandaay High School, SDO, Camarines Sur. Ayan, bagong online learners natin si Lisel Vegarano. From Camarines Sur pa siya. Okay, shout out din sa kanyang teacher, ayan, guro sa Filipino, Ma'am Pearly Halmes. JV Gadi din po, nandito na rin. Ayan, from Malawi Elementary School, SDO, Pampanga, Masantol South District. Okay, yan. Good afternoon, Eliza Jane Atriguino. Watching from Malasin Elementary School, SDO, City of Ilagan, Isabela, Region 2. Advisor po niya, shout out po si Ma'am Joanne M. Darwin. Yan. Ito ang ating mga online learners ngayon, nakaantabay na kay TutorPie. Okay, ang buong departamento, yan, ng Filipino Elementary, Itulay Tutors Online, Itulay Online Tutors ang makakasama ninyo ngayong Miyerkules. Sa ganap na, 1:00 ng hapon hanggang 4:00. Kami ni Tutor Alvin ang makakasama ninyo dito sa Filipino 6 at laging busy si Tutor Alvin, kaya ako na lang lagi ang nandito na makakasama ninyo. Ayan po. I-recognize po natin ang ating mga fantastic cutie noong nakaraang linggo sa week 5 po natin, ng ika-5 linggo sa ika-3 markahan. Ang ating unang fantastic cutie, ayan po si Adrian Ray Rivera. Virtual clap po kay Adrian Ray Rivera from San Pedro Villa, Concepcion Elementary School, Rojas East District, SDO, Isabela. Nandyan din po ang ating bagong card, Dominic U. Baliwas, bagong fantastic cutie from Muñoz Central School, SDO, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayan po si card. At si John Vincent Gadi din from Malawi Elementary School, Masantol South District, SDO, Pampanga. At nandyan din ang ating fantastic cutie na si Gerald R.V. Dula Cantor from San Pedro Villa Concepcion Elementary School, Rojas East District, SDO, Isabela. At nandyan din po si Kevin Martin Duluntap from Sorsogon East Central School, SDO, Sorsogon City. Ang ating mga girls naman, okay, nandyan si Arian May Zacarias from Sorsogon East Central School din, si Arian, SDO, Sorsogon City. Si Tricia Lorraine M. Paguyo, yan, from San Pedro Villa Concepcion Elementary School, Rojas East District. Si Roxeline Aderoff din, yan, from Tilambo Elementary School, Taysan District, SDO, Batangas. Yan ang ating mga fantastic cutie. Nandito din si Angelique Marie Salazar from Marilao Integrated School, Marilao North District. Fiona Irene Espina. Yan, si Fiona from Malawi Elementary School, Masantol South District, SDO, Pampanga. Eliza Jane Atriguino, nandito din, from Malasin Elementary School, SDO City of Ilagan, Isabela, Region 2. Si Leila Camille Vergara, yan, ang bagong fantastic cutie natin, from Marilao Integrated School, Marilao North District. Yan, si Leila. Cassandrea Bravo, yan din po, from Gamo Central School, SDO, Isabela. Tricia Denise Estanislao, from West Central School, Santa Maria, Pangasinan Region
1. Ayan, ang ating mga Pine-tastic tuting lagi nakaantabay kay Tutor Pine at nagpadala ng kanilang karagdagang gawain noong ika-5 ng linggo para sa ating ikatlong markahan. Ano kaya ang nasa ika-6 na linggo na ating itatalakay sa araw na ito? Ikatlong markahan na po tayo sa ika-6 na linggo, pagbuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi. Kaya ang panlapi at ang salitang ugat. Yan. Ano ang ating aralin? Pagbuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Ito pong muli si Tutor Pine, ang inyong makakasama sa araw na ito. Layunin po natin, yan, nakabubuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Ano kaya ang panlapi at salitang ugat? Balikan po muna natin ang ating karagdagang gawain noong ika-5 linggo, ang paggamit ng wasto, ng pang-angkop at pangatnig. Ayan ang ipinadalang karagdagang gawain ni Maria Arian May Zacarias. Ayan, advisor po niya si Mrs. Arlene D. Orticio and Principal Mr. Neleterio De Losa. Ito ang karagdagang gawain ni Arian. Yan, basahin po muna natin para alam natin kung ano yung mga pangatnig at pang-angkop ang ginamit. Ang tanging hangad ni Aling Veronica ay ang makapagtapos ng pag-aaral ang kaisa-isang anak na si Bea. Yan, nang ang ginamit dito. Tama. Baka sa kanyang mukha ang pagod habang binabagtas ang daan patungo sa paaralan. Habang hindi niya alintana ang layo ng bahay at init ng panahon. Tama, sa ikatlong bilang. Sa ika-4 naman, init ang panahon para lamang makuha ang mga module sa takdang oras. Mag-isang itinataguyod ang edukasyon ng kanyang anak dahil para sa kanya ay napakahalaga ng kayamanang ito. Tama. Likas na palaaral si Bea. Kaya, palaging mataas ang score sa lahat ng mga pagsasanay sa mga module. Hirap sa buhay, subalit nakatuon ng atensyon sa pag-aaral. At ika-10, kung talagang kailangan na lamang ang paggamit niya ng hiram na cellphone, labis na tuwa ang hatid niya sa kanyang ina. Hindi malayo na maabot niya ang kanyang hangarin. Ayan ang talata na ibinigay ko para sa karagdagang gawain at alam kong nakakuha kayo ng buong tamang sagot. Yan po. Para sa ika-6 na linggo, yan ang ating paksa. Pagbuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Atin ang umpisahan. Siyempre, i-like nyo po ang ating live video online tutorial ng DepEd. Ayan, i-like nyo na po. Sino pa po ang hindi nakaka-like ng ating live sa ngayon? At huwag kalimutan din na i-heart ang ating live session sa araw na ito. At syempre, huwag ninyong kalimutan na i-share ang ating live session online tutorial. Okay po? Handa na po ba ang ating mga online learners? Okay, simulan na po natin. Subukin muna natin ito. Panuto, bumuo ng iba pang salita mula sa mga sumusunod. Ano kaya mabubuo ninyong salita sa mga ibibigay ko ng mga salitang ito? Una, buhay. Ano kaya ang pwede nyong idagdag pa sa salitang buhay? Ano kaya magiging iba pang salita dito? Tingnan ko nga ang ating mga online learners kung ano mabubuo nilang salita sa salitang yan, buhay. Okay. Ayan po, habang inaantay ni Tutor Pine ang inyong mga sagot, shout out po muna tayo. Adrian Ray Rivera, yan. Ma'am Sunny Vicarmeg, shout out po, good afternoon. And Principal Sir Rodelio Domingo Ganyo, yan. San Pedro Villa Concepcion Elementary School. Carl Dominic, good afternoon. Ayan. Enrico Dalupan, ayan. Good afternoon sa iyo. Enrico, yung karagdagang gawain ay isubmit niyo po or itag niyo ako doon sa DepEd
online tutorial natin na Facebook page. Yan. Kilda Parcon Martin. Yan. Watching from Balayong Elementary School, Malolos City, Bulacan. Yan, Sir Kilda. Kay Pio, advisor niya si Sir Pio Greg P. Martin. Good afternoon po. Grade 6 to Wisdom. Tricia Lorraine Paguyo, Roxeline Aderol from SDO Batangas Tilambo Elementary School. Franch Sarte, yan. Bagong-bagong online learners natin. Mula sa Tandaay High School, SDO, Camarines Sur, Pearly Palmes ang kanyang guro. Good afternoon po, Ma'am Pearly. Ayan, tingnan natin ang ating mga sagot. Buhayin, kabuhayan, okay? Yan ang mga nabubuong mga salita ng ating mga online learners. Pa po, yan, Kevin Martin Duluntap, mabuhay. Liana Jean Agoot, mabuhay din. Eliza, Adrian, kabuhayan, maligayang buhay. Okay, ayan, Kevin Martin Duluntap, kabuhayan, buhayin, okay? Lahat ng sagot ninyo ay tama. Okay. Ito yung pwede nating mabuo sa salitang yan. Nabuhay, pagkabuhay, kabuhayan, tama. Pamumuhay, yan. Buhayin, yan ang mga pwede nating mabuo, madagdag ng iba pang mga letra para magkaroon pa ito ng isa pang salita. Ito naman, galing. Ano kaya ang mabubuo ninyong salita dito? Sa pangalawa, ayan, nabuhay, Joseph Conrad. Okay, salamat sa iyong partisipasyon. Tricia Denise Estanislao, ayan, watching from West Central School, Santa Maria, Pangasinan. Okay, mabuhay unlapi, bumuhay, ayan, Carl Dominic. Good afternoon, Enaj, Erica, Galang, hello. Ayan, nagbabalik si Enaj, nakatutok ulit kay Tutor Pine. JV Gadi, magaling. Yan, Eliza Jane Aterguino, good afternoon. Kagalingan, ayon kay Carl Joseph Salvador. Roxeline, gumaling. Yan, alam kong tama ang inyong mga sagot. Magaling, gumaling, ginalingan, nagmamagaling, nagpagalingan. Okay, yan ang mga pwede natin o mabubuo natin na salita sa salitang ugat na tinatawag na galing. Ikatlo naman, hirap. Ano kaya mabubuo ninyo salita dito sa salitang ito? Hirap. Okay, yan. Galing sa, okay, Kathleen Kyla, good afternoon. Gumagaling, ayan. Liana Jean Agoot, Kevin Martin Dulunta, Enaj, mahirap. Yan, ayon kay Enaj. Rechilda Martin, kahirapan. Paghihirap. Yan, Kyle Joseph din, naghihirap, mahirap. Aliana Bravo ang kanilang mga sagot. Tama kayo mga online learners. Mahirap, ano pa? Pinahirapan, nahirapan, naghirap, nagpakahirap. Yan naman pwede natin. Or pwede, kahit iba pang mga ibang salita na wala dyan ay tama. Okay, pang-apat naman, subok. No, kaya pwede ninyong mabuo na salita dito sa salitang ugat na itong subok. Okay, ayan po, humihirap, JV Gadi, Eliza Jean, Kathleen Kyla. Okay, sige, ano nyo lang yung inyong mga sagot sa ating comment section. Okay, pagsubok, ayon kay JV Gadi at Kyle Joseph Salvador. Adrian Ray Rivera, pagsubok din. Sinusubukan, ayon kay Joseph Conrad, ayan. Enaj, pagsubok, sinusubok. Jewel, yan si Jewel, bago sa atin ngayon. Jewel Volante, pagsubok. Good afternoon sa iyo. Roxeline, Tricia, subukan, pagsubok. Okay, tama kayo. Pagsubok, susubukin. Yan, pwede nating salita na mabuo sa root word na yan. Sa salitang ugat. Nasubukan, sinusubukan, at sumubok. Yan. Para naman sa ikalimang salita, yan, layo. Ano kaya pwede ninyong mabuo o iba pang salita na mabuo sa layo? Tingnan natin, ayan, Raven John Lago, good afternoon po. I'm Raven John Lago, watching from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. Hello.
Saan po kayong lugar? Raven, okay, ayan, ang kanyang school sa Banquero Integrated School. Good afternoon sa inyo. Roxeline, malayo. Magkalayo, ayan, ayon kay Joseph Conrad. Richilda, lumayo, lumalayo, pinalalayo. O, di ba? Ang dami ninyong nabubuong mga salita. Iyan. Pagkalayo, malayo. Carl Dominic. Yan, malalayo. Yan, ayon kay Carl. Malayo, nalalayuan. Yan. Lumayo, pinalayo, nilayuan. Okay. Alam kong marami kayong mabubuo pa ng iba pang salita. Tuklasin naman natin to. Panuto, babasahin ni Tutor Pai na sumusunod na salita. At pansinin nyo kung ano kaya ang mga ito. Ano ang kanilang pagkakaiba at ano ang kanilang pagkakatulad. Mahusay. Yan. Sumunod naman, pinaghusayan. Pinakamahusay. Yan. Tinggang mabuti si Tutor Pai. Kahusayan. Pinaghuhusayan. Hinusayan. Mahuhusay. Yan. Paghusayan. Napakahusay. Diba? Ang dami natin mga salita. Ano kaya ang napansin ninyo dito? Ano kaya ang salitang ugat na pinagmulan ng marami kong salita na binanggit? Ano kaya ang tinatawag na salitang ugat o pinagmulan ng salita sa mga binanggit ko na mga salita? Okay, ayan po. Ano kaya? Husay, okay, Ricalda, Carl Dominic, husay, at ito daw ay tinatawag na salitang ugat. Ang husay naman, Carl Dominic, J.V. Gadi, husay din, Joseph Conrad Bulaklak, ayan, Jewel Volante, husay din ang kanilang sagot. Tama po kayo, ang salitang ugat na binanggit ko dito na binuo ng marami pa o iba pang mga salita na mabubuo ay husay. Ano kaya ang tinatawag na salitang ugat? Ano salitang ugat? Sa English ay root word. Yan. Ay ang payak na anyo ng isang salita. Ito ay mga salitang buo ang kaisipan. Ito yung pinagmulan ng iba pang mga salita. Okay? Anong tawag dyan ulit? Salitang ugat. Root word sa English. Ayan. Pinagmulan ng iba pang mga salita na dinadagdag natin at nag-iiba na yung kanyang kahulugan kapag nilalagyan natin ng o binubuo natin ng dinadagdagan pa natin ng iba pang mga letra. Halimbawa, ng salitang ugat. Yan. Saya, hinog, tawa, sariwa, liit, lakad, bago, ngiti, puti. Yan, mga salitang ugat na halimbawa, marami kayong mabubuo na salita sa root word na yan, na salitang ugat, na pwede pa natin magamit sa ating mga pangungusap na mabibigyan pa ng iba pang kahulugan. Yan, suriin natin ano yung dinadagdag sa salitang ugat para mabuo pa ng iba pang salita. Okay. Tinatawag itong panlapi. Yan. Ano ang panlapi sa English? Suffixes yan. Okay. Ay mga titik o morphema na ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng panibagong salita o anyo ng salita. Ang mga panlapi ay maaaring ikabit sa unahan, hulihan, gitna, kabilaan, o tinatawag na labuhan. Saan natin kinakabit ang panlapi ulit? Sa unahan, hulihan, gitna, kabilaan, o laguhan. Okay. Anong tawag dyan ulit? Panlapi. Uri ng panlapi ang una nating tatalakayin. Unlapi. Ano kaya ang tinatawag na unlapi? Ang tawag sa panlapi na nasa unahan ng salitang ugat tulad ng anong mga dinadagdag natin kapag sa unlapi, yan, ma, nag, mag, pag, at
iba pa. Yan ang nasa unlapi. Yan, halimbawa ng unlapi. Idadagdag mo ang panlapi, yan yung unlapi, sa salitang ugat sa unahan. Halimbawa, una, mag plus luto, magluto. Yan. Pangalawa, ang ginamit mong unlapi. Plus awit, umawit. Pangatlo naman, na ang ginamit mong unlapi. Nasabi. Yan. Anong halimbawa na yan? Ang una natin na uri ng panlapi? Unlapi. Yan. Magagaling ang ating online learners nakikinig kay Tutor Pine. Ayan, isa pang uri ng panlapi. Pangalawa, gitlapi. Ano naman ang gitlapi? Tawag na panlapi sa gitna ng salita. Madalas ginagamit ng gitlapi ang in tsaka Yan ang madalas nating idagdag sa salitang ugat. Gitlapi ang uri ng panlapi na yan. Halimbawa, gitlapi plus salitang ugat, bagong salita. Una, in plus kain, kinain. Yan, nasa gitna ang ginamit mong panlapi. So, gitlapi siya. Okay? Pangalawa naman, plus talon, sa mo ilalagay, nasa gitna, tumalon. Yan ang bago nating salita na mabubuo. At pangatlo naman, ilalagay natin sa gitna, plus sayaw, sumayaw. Yan, diba? Madali lang, diba? Okay, ayan. Gitlapi ang pangalawa nating uri ng panlapi. Pangatlo naman, hulapi. Ano ba itong tinatawag na hulapi? Sa uri ng panlapi, ang panlaping ito kinakabit sa hulihan ng salita tulad ng nang, an, in, han, tsaka hin. Ano mga ginagamit nating hulapi ulit? An, hin, han, tsaka hin. Halimbawa, salitang ugat plus hulapi equals bagong salita. Una, basa plus hin, basahin. Pangalawa, palit plus an, palitan. Yan, bagong salita na ang nabubuo natin kapag ginagamitan natin ng mga panlapi. Okay, pangatlo, sabi plus han ang ginamit natin na hulapi. Sabihan. Okay, yan ang bagong salita. Ika-apat naman na uri ng panlapi. Ano kaya ito? Kabilaan na tinatawag. Ang panlapi kapag may inilagay na panlapi sa unahan at sa hulihan. Ibig sabihin, magkabilaan ang ginamit mong panlapi. Halimbawa, yan. Salitang ugat plus unlapi at hulapi equals bagong salita. Una, ingat. Yan ang ating salitang ugat. Dadagdagan mo siya ng kabilaan na mga panlapi, pag at saka an. Pag-ingatan. Ayan, ang bago ng salita na nabuo natin sa dinagdag na kabilaan. An tsaka pag ang ginamit nating panlapi. Okay. Pangalawa, tanim. Salitang ugat na tanim. Dadagdagan natin ng magkabilaan na panlapi, mag tsaka an, magtaniman. Okay, yan ang bago ng salita na mabubuo natin kapag dinadagdagan natin ng iba't ibang panlapi. At ikalimang uri ng panlapi, laguhan. Kapag ang panlaping ito ay kinakabit sa unahan, gitna at sa hulihan, ayan, tatlo na ang ginamit mo panlapi sa unahan o hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, salitang ugat plus unlapi, gitlapi, at hulapi. Ibig sabihin, tatlo ang ginamit mong panlapi na dinagdag sa salitang ugat bago ka magkakaroon yan ng bago ng salita. Okay, ang salitang ugat natin sa una, sikap. Ang dinagdag na unlapi, gitlapi, at hulapi, pag, tsaka an. Yan, pagsumikapan. Yan ang ating bagong salita. Dinagdagan mo siya ng tatlong panlapi. Ang tawag dyan ay laguhan. Okay, pangalawa, sigaw. Ipag, tsaka an ang ginamit nating panlapi. Ipag sumigawan. Yan ang bago nating salita na nabuo gamit ang mga
panlapi na dinadagdag natin sa salitang ugat na magkakaroon na ito ng bagong kahulugan. Okay, alam ko, nakuha ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Pagsasanay na tayo mga bata, panuto lagyan ng angkop na panlapi ang salitang ugat na nasa panaklong upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Okay, lalagyan natin ng angkop na panlapi na idadagdag natin sa salitang ugat sa root word na nasa panaklong upang mabuo natin ang diwa ng pangungusap. Sumusunod. Okay, ang ating salitang ugat, sipag. At lang ang mga kabataan sa aming barangay. Ano kaya mabubuo niyo dito na salita na dadagdagan natin ng panlapi? Okay, yan, laguhan. Idagdag po sa gitna. Yan, Trisha. Still watching, Roxeline Aderolf. Yan, habang inaantay ni Tutor Pine ang inyong mga sagot. Carl Dominic, good afternoon. Cassandrea, nandito pa rin. Para prefixes. Yes, Trisha. Ito ay mga suffixes. Prefixes sa unahan, di ba? Yan yung mga tinatalakay din sa English na lesson natin. Nilalagay sa hulihan. Okay, suffixes. Briggs Matthew Soliman, yan from Marilao, Central Integrated School, Marilao North District. Sa Bulacan po si Briggs, yan. Joseph, halimbawa, okay, yan. Cassandrea, Riquilda Parcon, okay, masipag. Cassandrea, Arian May Zacarias, Carl, Tricia, JV, masisipag. Okay, tingnan natin. Tamang sagot po. Masisipag. Okay. Masisipag ang mga kabataan sa aming barangay. Yan ang nabuo mong bago salita sa salitang ugat na dinagdagan natin ng mga panlapi. Kalawa naman, lahok. Salitang ugat natin, lahok. Patlang nila ang bawat proyektong inilahad na sangguniang kabataan. Patlang nila ang bawat proyektong inilahad na sangguniang kabataan. Ano kaya ang panlapin na maidadagdag nyo sa salitang lahok? Okay, yan ang ating mga online learners. Kathleen, Kyla, Roxeline, Cassandrea, JV Gadi, Liana Jean, Melanie Cabarrubias. Yan, si Melanie. Watching from Rufino Cruz, Mes Pulilan, SDO, Bulacan. Good afternoon sa iyo, District of Pulilan. Yan. Melanie Cabarrubias. Yan, good afternoon po. Richilda, Tricia Nilahukan. Ayon kay Adrian Ray Rivera, inilahok. Nilalahukan. Ayon kay Melanie. Richilda, lalahukan. Enaj, nilahukan. Tingnan natin. Nilalahukan nila ang bawat proyekto inilahad ng sangguniang kabataan. Ibig sabihin, bawat proyekto ay sila ay sumasali. Okay, tatlo naman na bilang, ayan, salitang ugat natin, pilit. Hindi na sila kailangang patlang dahil kusa na silang sumasali. Hindi na sila kailangang patlang dahil kusa na silang sumasali. Ano kaya ang panlapi na maidadagdag nyo dito sa ating salitang ugat? Okay, Eliza Jane Atriguino, pinipilit. Inaj, Erica, pilitin. Carl Dominic, pilitin din. Jewel, Roxy, Kevin. Tingnan po natin. Tama, pilitin. Hindi na sila kailangang pilitin dahil kusa na silang sumasali. Tama kayo. At ika-apat na bilang naman, laki. Ating pangungusap, palagi tuloy silang patlang ng mga opisyal ng barangay. Laki. Ano kaya ang mabubuo ninyo dito na bagong salita?
Okay, yan po, Liana Jean, good afternoon ulit sa inyo. Liana Jean ay Adrian, Tricia, Lia, okay, yan din. Ipinagmamalaki ayon kay Enaj, Erica. Okay, Melanie, Kathleen, Kyla, nandito ba din? Yan ang kanilang sagot. Tignan po natin. Ipinagmamalaki, ayon kay Tricia. Kevin, ipinagmamalaki. Gwyneth, Angeline, Legespina, Tolentino, nandito din. Ipinagmamalaki. Tama po kayo. Palagi tuloy silang ipinagmamalaki ng mga opisyal ng barangay ang huhusay ng ating mga online learners. Yan. Para sa kahuli nating bilang tulad. Ang salitang ugat na tulad, dapat tayong patlang sa kanila. Ano kaya ang mabubuo nating salita na bago salita na iangkop natin dito sa ating pangungusap? Dapat tayong patlang sa kanila. Yan, ang dali lang, diba? Kapag dinadagdagan mo ng iba pang mga panlapi, nakabubuo ka ng bagong salita ayon sa iyong pangungusap na ginagamit. Tumulad. Gwyneth, Angeline, tumulad din. Arian, tumulad. Enaj, tumulad. Yan. Carl Dominic, nandito rin. Tama po kayo. Dapat tayong tumulad sa kanila. Okay, alam ko nakakuha kayo ng 5 puntos. Isa-isip natin palagi. Ayan, ang salitang ugat ay ang payak na anyo ng isang salita o pangunahing salita na nagsasaad ng buong diwa. Yan ang ating salitang ugat. Karaniwan ding dinudugtungan ito ng mga panlapi upang makabuo ng panibagong salita o tinatawag na kataga. Ang 5 uri ng panlapi ulit, unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at labuhan. Huwag ninyong kakalimutan yan at lagi ninyong isa-isip. Lagi ninyong tandaan. Okay, para sa huli nating pagsasanay, piliin ang angkop na salita na may panlapi sa loob ng panaklong para mabuo ang diwa ng pangungusap. Yan, bubuuin uli natin ang pangungusap at pipiliin nyo dito sa nakapanaklong kung ano yung tamang sagot. Isa sa dahilan ng pagbaha ay patuloy na patlang ng puno sa kagubatan. Pagputol, nagputol, pinutol. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, Tricia, Kevin, nandito pa din. Rikilda, Melanie, Tricia, Gerald R.V. Dula Cantor. Yan, shoutout niya si Ma'am Sunny Vicar, Mera Rama, Principal Sir Delio Domingo Ganyo. San Pedro Villa Concepcion Elementary School, Ross East District SDO, Isabela. Ang ating mga masusugid na mga laging nakaantabay ng mga ating mga school. Pagputol, Roxeline, Enaj, pagputol din na sa kanilang sagot. Tricia, tama po kayo. Isa sa dahilan ng pagbaha ay ang patuloy na pagputol ng puno sa kagubatan. Pangalawa naman, ang pamahalaan ay patlang ng batas para pangalagaan ang ating kabundukan. Ano kaya dito ang tamang sagot? Gumawa, nagawa, ginawa. Okay, yan para sa pangalawa nating bilang. Yan, Kathleen, Kyla, Joseph Conrad, nandito pa din. Tricia, Enaj, gumawa. Kevin, Martin, Roxeline, gumawa rin ang sagot niya. Tama po kayo, ang pamahalaan ay gumawa ng batas para pangalagaan ang ating kabundukan. Para sa ikatlong bilang, patlang natin ang ating kalikasan para sa susunod na mga henerasyon. Ingatan, mag-ingat, nag-ingat. Ano kaya ang tamang salita na ilalagay natin dito para mabuo natin yung diwa ng pangungusap? Okay, pangatlong bilang, ingatan, Arian and Enaj, ingatan. Carlo, Miguel, Malanso, ingatan po. Yan. Gwyneth, ingatan din.
Tama po kayo. Ingatan natin ang ating kalikasan para sa susunod na henerasyon. Kaapat na bilang naman, patlang tayo ng mga puno sa ating mga bakuran. Kaya ang tamang sagot dito, nagtanim, magtanim, o itanim. Kaya ang tamang sagot, sa ikaapat natin na bilang, Liana, Carlo, Eliza J. Natriguinho. Ayan. Ingatan, ayon din kay Joseph. Ayan. Kevin, magtanim. Roxeline, Jewel, magtanim din ang kanilang sagot. Tama po kayo. Kailangan natin magtanim. Ayan, magtanim tayo ng mga puno sa ating bakuran. Mahalaga po yan. Okay, ikalimang bilang at huli nating bilang, patlang na tayo ngayon. Anong tamang sagot dito? Kumilos, magkilos, nagkilos. Okay. Huli nating bilang. Ayan, Cassandra Bravo, Eliza Jane, Melanie, Cassandra, Kathleen, Kyla, nandito pa din, Liana Jean. Para sa ikalimang bilang natin, ang sagot ng ating mga online learners, kumilos, Roxeline, Gwyneth, kumilos, Jewel. Tama po kayo. Yan, sino naka-5? Buong lahat ay tama ang kanilang naisagot. Okay, yan po. Very good ang ating mga online learners ngayon. Ito pong muli si Tutor Pine. Iyan. Alam kong marami kayong natutunan sa araw na ito tungkol sa salitang ugat at panlapi, ang mga iba't ibang uri ng panlapi na ating ginagamit na hindi minsan natin napapansin na ito pala ang nabubuo na nating mga salita sa pakikipagtalastasan natin, paggawa ng pangungusap, ng talata, ginagamit natin yan. Okay, para sa ating karagdagang gawain, ayan po, ipadala nyo lang sa DepEd online tutorial natin na FB page. Yan. Panuto, puno ng chart ng hinihinging detalye. Yan ang ating panuto at ito po yun. Yan. Bubuin niyo lang kung ano yung salitang ugat sa salita ng bawat nakalagay dito sa ating nasa kaliwang bahagi. Ilalagay nyo din ang panlaping ginamit at anong uri ng panlapi ang ginamit dito sa bawat bilang. Okay. Dali lang, diba? Limang salita lang po ang aking ibinigay sa inyo para mas madali. Yan, pagkaligaw, pinagsusumikapan, tinalakay, samahan, pasayahin. Ano kaya mga salitang ugat dito? Panlapi at ano kayang uri ng panlapi ang ginamit natin dito sa mga bawat salitang ito. Okay, gets na po? Okay, madali lang yan.